Ang pagpapahalaga ng kaharian ng Diyos ay palaging taliwas o kabaliktaran sa pagpapahalaga ng mundo, sapagkat iba ang karunungan ng Diyos sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. At nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ang sinumang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At ang sinumang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Panginoon, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kakampi ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay upside down. Bago po tayo magpalalim sa ating pong refleksyon sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa atin at sa ating mga subscribers ng Word of the Day. Salamat dahil sa inyo ay naipagpapatuloy natin ang ating online mission, ang media evangelization. Mga kapatid, ang pagpapahalaga ng kaharian ay palaging taliwas sa pagpapahalaga ng mundo. Siguro, madalas din yung naririnig, no? Yung mga turo ng Panginoon is always radical. It is always challenging kasi it is like countercultural. Kung ano ang iniuutos, kung ano ang sinasabi ng mundo, kung ano ang pinagagawa ng mundo, ito'y palaging taliwas sa pagpapahalaga ng Ebanghelyo. Dahil ang pagpapahalaga ng Ebanghelyo ay pagpapahalaga ni Kristo, ang pagpapahalaga ng Diyos. Kaya mahalaga na isinasangguni palagi natin ang ating mga values na ito, ang ating mga pagpapahalagang ito sa Ebanghelyo, no? Sa mga katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, ito'y isang mahalagang katuruan, sinasabi sa atin na the values of the kingdom is always upside down. It's always like kabaliktaran o kumbaga taliwas, no? Sa pagpapahalaga ng mundo. For example, itong value of greatness. Lahat tayo ay tinatawag na maging dakila. Pero iba yung pananaw ng mundo when it comes to greatness. Dahil ang pananaw ng mundo ay yung bang dapat makapangyarihan ka, dapat may pera ka, dapat influential ka. Pero makikita natin, no? At ito rin yung pinagtatalo-talunan ng mga alagad ni Jesus. Kung sino sa kanila ang pinakadakila. Lumabas yung kanilang kayabangan siguro para sila mga bata, no, na nagpapagalingan, nagpapayabangan. Kaya kinuha na Jesus yung bata, ginawa niyang visual aid, no. Tingnan ninyo, hindi tinapatan ni Jesus yung yabang nila, kundi ipinakita ni Jesus, itinuro ni Jesus, ito ang dakila, no, sa kaharian ng Diyos. Napakahalaga from the perspective of God. Not from the perspective of the world o perspective of other people, no? Kundi sa pananaw ng Diyos. Sino yung dakila sa pananaw ng Diyos? Maging tulad ng bata, maging lingkod ng lahat, magpahuli. Ito yung greatness which is kakaiba, no? Sa paningin at pananaw ng mundo. Like for example, yung
itinuturo ni Jesus about the Beatitudes. Sino yung tunay na blessed? Sino yung tunay na mapalad? Kasi ang pananaw ng mundo, when it comes to blessedness, dapat ay busog ka palagi, dapat masaya ka palagi, dapat materially, well off, no? O kaya naman, wala kang persecutions, payapa ang buhay mo, o kaya naman ay hindi ka nalulungkot, no? Kung ating babalikan yung Beatitudes, ano sabi ng Panginoon? Blessed are the poor. Blessed are the sorrowful. Blessed are the hungry and thirsty. Blessed are the persecuted. Kakaiba. Kakaiba ang pagpapahalaga ng Ebanghelyo. Kakaiba ang pagpapahalaga ni Jesus. Ibang-iba sa mundo. Kaya napakahalaga mga kapatid na we discern kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi baka tayo ay sunod sa agos, no, ng mundo. Kung ano ang sinasabi ng mundo, kung ano yung trending, kung ano yung sikat, kung ano yung in, kung ano ang pinaniniwalaan ng karamihan, doon na rin tayo. Wait. We have to evaluate. We have to see again, to think again. Ano ang pagpapahalaga ng Diyos? Doon tayo mag-focus because most of the time, the values of the kingdom is upside down. Yung hindi pinapaniwalaan ng marami, yung hindi pinapaniwalaan ng mundo, madalas iyon ang pananaw ng Diyos. Iyon ang pagpapahalaga ng Diyos. Ang pagpapahalaga ng Diyos, palaging nakaugat sa pagmamahal. Hindi sa kung ano paman. Mga kapatid, ito yung ating pagnilayan. Let us see and check ourselves, magkaroon ng inventory. Yung bang ating pagpapahalaga sa buhay ay nakaayon sa pagpapahalaga ng Ebanghelyo o baka naman pagpapahalaga ng mundo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming makita ang kabaliktaran ng pagpapahalaga ng mundo at naway aming matanggap ng buong puso ang pagpapahalaga mo, ang mga turo mo, kung ano ang mahalaga at kung ano ang nararapat para sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand.